Keep winning souls for Jesus. Keep on living for God. Keep on investing for God. Your time, your talent, your treasure. Magpatuloy na maniwala. Magpatuloy na maglingkod at gumawa para sa Panginoon. Galatia 6:9, at huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga hihimagod. Huwag tumigil, huwag mapagod sa paggawa ng tama, sa paggawa ng magaling, sa paggawa ng mabuti, sapagkat ang pangako sa takdang panahon, aani tayo kung hindi tayo titigil. Keep on believing solution to doubt. Panginoong Diyos aming Ama, patuloy lang po namin kayong pinupuri, sinasamba, dinadakila sa aming mga puso, sa aming mga buhay. At higit sa lahat, sa kapulungan ito, sa aming pagtitipan, itinataas po namin kayo. At patuloy naman kayong mapapurihan at maluwalhati sa magitan ng matapat na pagpapasakop ng puso at buhay ng iyong anak sa pagsambang ito. Hayaan niyo minsan po ang inyong kaliwanagan ang tumanglaw sa aming lahat. At nais po namin ang paglilinis ninyo sa anumang karumihan na mayroon sa puso at isip ng bawat isa. Mga magiging handa upang dumaloy ang iyong biyaya ay hinihingi namin ang inyong paglilinis at ang inyong katotohanan minsan pa ang nais namin marinig at ang kaliwanagan ninyo ay magliwanag sa aming mga buhay. At dahil po dito, patuloy kami maniniwala, mananampalataya at mananalig sa inyo. At ipakita nyo sa amin minsan paturuan ninyo kami ng mga kapakinabangan na kung kami patuloy na magtitiwala at mananalig sa inyo. Napakarami yung ipinangako. Yung po yung aming naisip. Yung pong katatagan, kaayusan ng mga buhay na nais ninyong sumaamin ay matagpuan namin sa pamamagitan ninyo ngayong oras ito. Itinataas po namin kayo, pinupuri namin kayo, dinadakilan namin kayo sa pagsambang ito. At salamat po sa pagdinig sa panalangin ito. Hinihingi namin sa pangalan namin Panginoon Jesus. Amen. Meron mga tinatawag na biblical keys to having a persistent faith or faith that keeps on believing no matter what. Unang-una po dyan, dapat alam natin, nalalaman natin kung ano yung gusto at kalooban ng Diyos sa atin. At ang pangalawang susi ay marunong tayo, natututo tayo maghihintay sa Panginoon. So knowing God's will in your life, napakahalaga po nito. Napakalinaw na sinasabi ng banal na kasulatan that there is a specific pattern na ginagawa ng Diyos sa mga buhay ng kanyang mga anak. Tatawagin po natin itong phases of faith. Phases of faith. Una-una, ang Diyos binibigyan tayo ng pangyayari. Yun po yung starting point. God gives you a dream or an idea, a goal, or mga challenges, a promise, a design, or an ambition. When God wants to do anything, He starts with a dream. Kung meron gustong gawin ng Diyos sa mga personal na buhay natin, nagsisimula siyang ipakita sa atin yan sa mga pakitain. Kung meron gustong gawin ng Diyos sa ating gawain at ministries dito, ipinakikita ng Diyos yan una sa pakitain. God gave Noah the dream of building the ark. Ipinakita ng Diyos yan. Ipinakita ng Diyos kay Abraham yung pakitain na siya magiging ama ng isang dakilang bansa. Ipinakita ng Panginoong Diyos kay David ang pakitain na siya magiging hari. At ipinakita ng Diyos kay Nehemiah ang pakitain para itayo muli ang mga wasak na walls of Jerusalem. God always starts with a dream. Nothing happens until somebody starts dreaming. So the number one in the basis of faith is a dream. Dream. Napakahalagang marunong tayong mangarap. Napakahalagang ang mga magulang na may pangarap sa kanilang mga anak.
Napakahalaga ng mga Christian leaders and missionaries and pastors of the churches. And meron mga marunong mangarap at magkaroon ng mga pangitain. Because God always starts with a dream. At wala talagang mangyayari kung wala kang dream, kung wala kang goal, kung wala kang set vision. So, number one, in the basis of faith is a dream. And then, a decision. Isang kapasyahan. A dream is worthless. A dream is nothing unless you choose to go for it. Matagal na natin naririnig, plan your work and work your plan. The decision-making stage in the process of faith is a time when you invest. Yung kung magpapasya kang gagawin ito, magpapasya kang i-accomplish ito, magpapasya kang bibilhin ito, magpapasya kang tatapusin ito. So yun po yung decision-making stage, yun po yung process of faith na kung saan nag-i-invest ka. Nag-i-invest ka ng time, ng resources, ng reputation, ng energy. And I will tell you this morning, the decision phase in the process of faith always involves letting go of security. Always involves letting go of your comfort zone. And many times, it requires sacrifice. Magdidesisyon ka na meron ka mga ika-cut off, meron ka mga i-trim down, meron ka mga meriendang babawasan para lang makapag-invest ka dun sa nais mong mangyari. Kinakailangan mong magpasya. Nung si Abraham ay pakita ng Panginoon at utusan ng Panginoon na gawin ang isang bagay, nagdesisyon siya iwanan yung kanyang hometown, yung kanyang homeland, para lang makasunod doon sa utos ng Panginoon na pumunta siya sa lugar na hindi patukoy kung saan. Basta sinabi ng Panginoon, sumunod ka sa akin. Si Moses ay nagpasya na talikuran ang karangyaan ng Ehipto sapagkat siya kinikilala ang apo ng hari ng Ehipto noong panahon iyon. At nag-decision siya, he chose rather to suffer affliction with the people of God kaysa ma-enjoy niya yung pleasure ng Egypt. Meron pang pasyahan. Nag-desisyon si Nehemiah na kausapin ng hari para ipakita at sabihin sa hari ang kanyang pangarap at pangitain na itayo ang wall of Jerusalem. Nag-desisyon siya, hindi basta-basta kinakausap ang hari, pero nagpasya siya. So there is always a decision-making time. And faith is an action word. Yung ating mga kapasyahan, at dahil sa ating pananampalataya, ay nagpapasya tayo. Nagpapasya tayo para sa kagandahan at for the improvement ng ating mga sarili at sa improvement ng gawain ng Panginoon. So that is the second to the basis of faith. Number one is a dream. Number two is a decision. And kasabay ng mga kapasyahan para sa isang mga noble task. Merong mga delays. So, kasama mo yan sa basis of faith. Delay. Binibigyan tayo ng mga pangitain, subalit hindi ho yan nagaganap, hindi na-accomplish ang ating mga pangitain na bigla-bigla. So, God gives us dream, but the Lord does not fulfill the dream immediately. Merong tinatawag na mga time lapses, mga waiting period, ang tawag dyan, delay. And nothing is more common in life than waiting. Kung papansinin ninyo, talagang yung panahon natin, talagang panahon na yata ng paghihintay. Kung sinihintay natin ang ating Panginoon sa araw-araw na buhay, ay tayo naghihintay. So we have to wait on everything. Naghihintay ka sa traffic, dati naman wala naman traffic. Naghihintay ka sa mga pila sa jeep. Dati naman, wala namang pilahan. Naghihintay ka kapag ikaw ay o-order sa Jollibee at McDonald's, hihintay ka sa linya. Kung ikaw ay nagpapakonsulta sa mga pagpapakinis ng mukha at pagtatanggal ng mga kung ano-ano, maghihintay ka sapagkat sasabihin, occupied pa ang lahat. So,
So, marunong ka dapat maghintay sa mga doctor's offices and appointments, sa mga restaurant. Naghihintay tayo. At alam mo man ninyo sa banal na kasulatan, halos lahat o lahat ng mga ginamit ng Panginoon na naging matagumpay ay dumaan sa tinatawag na God's School of Waiting. Si Noah ay naghintay ng 120 years bago umulan at magamit yung arkong ginawa niya. Naghintay si Abraham ng 99 years bago magkaroon ng anak. 40 taong naghintay si Moses dun sa desert bago siya ginamit ng Panginoon. 30 taong naghintay ang ating Panginoon Jesucristo para sa 3 taong ministeryo. Si Joseph naghintay ng maraming taon sa kulungan at inakusahan ng maling akusasyon bago siya naging tanyag sa Egypto. Si David ay naghintay bilang para maging hari sapagkat nung siya ay bata pa lang ay inanoint na siya ni Samuel para maging hari. Subalit naghintay siya ng napakaraming taon bago siya maging actual king of Israel. Meron mga delays. Meron mga time lapses. At yung mga delay na yan ay hindi namamahulugan na sinisira ng Diyos yung mga purposes niya sa ating buhay. Never. Delays are part of God's purpose in your life. Paano natin i-handle yung mga delays sa buhay? Kung paano natin i-handle yung mga delays, magdidetermine yan ng ating pananampalataya. How you handle delays determines your faith. So first comes the dream. Then comes the decision to invest time and money and effort. Then comes the delay. Yet still, part of the basis of faith, yung mga delays nagbubunga ng difficulties. Mga kahirapan. And I'll tell you this morning, mga kapatid kong mahal, difficulties are part of God's plan. Hindi ho madali na makuha yung gusto natin at mga pangarap natin. Hindi ho madali. Yung bayan natin at matanda ng sinasabi, there is no shortcut to success. Before you experience the crown, you must endure the cross. Bago ka mag-graduate, magsunog ka ng kilay, mag-aral ka. Bago mo makuha ang isang bagay, merong mga kahirapan kang haharapin. Actually, sa ngayon ko sa pag-aaral, meron ng 2 uri na difficulties. Ito'y galing sa mga critics o mga nagkikritik o sa mga circumstances. Gusto kong imagine ninyo anong hirap ang mga dinanas ng mga anak ng Diyos bago nila nagawa na fulfill yung mga pangarap ng Diyos para sa kanila. Isipin ninyo si Moses. Si Moses ay tinawag ng Diyos para maging leader ng bayang Israel at ang buong Israelites ay dadalhin niya mula dun sa pagkaalipin sa Ehipto ay dadalhin sa lupang pangako. Gaano kahirap na paunahan ang mga taong halos 2 milyon ang bilang, iba't iba ugali, iba't iba isip, maraming mababait, maraming rin salbahe, maraming matitigas ang ulo, maraming kumakalaban kay Moses. Gaano hirap ang dinanas at dinaanan ni Moses para dalhin siya hindi man nakapasok sa promised land, malapit dun sa promised land. I-consider yung logistics of food and water. Sa kumuha ng pagkain, paano i-distribute ang pagkain, paano i-shelter ang mga tao. Napakahirap. Isipin ninyo isang ordinaryong tao, Moses. Napakahirap na dinanasan niya. So may mga difficulties. Hindi ko alam kung ganong hirap na kalooban ng dinanas ni David. Pagkatapos niyang i-anoint ni Samuel bilang hari, ay hindi siya kaagad naging hari. Yung sumunod na mga taon ay hinahabol siya at hinahunting ni Haring Saul para patayin at nagtatago siya sa mga kuweba ng bundok. Ganong hirap ang dinanasan niya bago ma-accomplish at ma-fulfill niya yung dream. Iniisip ko si Joseph, halos yata buong buhay niya mula pagkabata ay puro kaliguan. Nainggit ang kanyang mga kapatid sapagkat siya na may mapangarapin at sabi niya kayong lahat ay luluhod sa akin at maglilingkod sa akin. Siya ang isa sa pinakabata. Nagalit ang kanyang mga kapatid at inihulog siya sa balon. At hindi rin nakontento ang sabi ng kanyang mga kapatid, wala tayong papakinabangan dito kung nandun lang siya
balot mamamatay, ibenta na lang natin. Ipinagbili siya bilang isang alipin. At bilang isang alipin sa bahay ng isang kilalang tao, ang pangalan Potiphar. Nakagiliwan naman siya. Hindi lang ni Potiphar, pati ni Mrs. Potiphar. Si Joseph ay lalaking tall, dark, and handsome. Marami naman nagtatanong, ano daw yung ibang salitang English sa handsome? Like me. Pwede. Hindi ka halata. Ha? Ano kabiguan? In-accuse siya ng rape, pero siya naman talaga ang gustong raping. Tumakas lang siya at na-disappoint ng rapist na si Mrs. Potiphar. Kaya ang ginawa niya, in-accuse niya ng rape, naniwala ang kanyang asawa. Iinulong si Joseph. At sa kulungan, na nagilid yung isang kasama niya, ipinaliwanag niya yung pangarap at pangitain sa isang pangako na pag nakalabas siya, ay i-request na siya ipalabasin. Kinalimutan pa rin siya. Anong kahirapan at katinding kahirapan ang dinanas nito si Joseph? Halos 40 taon na kanyang buhay ay purbukin ang pagbibuan. Isipin niyo kung anong kahirapan din ang dinaanan ni Noah na gumawa at pag-organize ng isang floating zoo. Iniisip ko kung paano niyang inayos yung loob ng ark para hindi makapunta yung ahas sa manok at ang mga kuto ay hindi makapunta sa elepante. Iniisip ko kung gaano hirap ang tinrabaho ni Noah. Well, difficulties, part yan, isa sa mga phases ng faith. Ang gusto ng Diyos na mangyari sa ating buhay, hindi basta nangyayari. Meron talaga mga kahirapan at madalas umahantong tayo dun sa tinatawag natin dead end. It's still another part sa phases ng faith. Dead end ng ating buhay. There is no way out and it looks hopeless. Naalala nyung pinangakuan ng Diyos si Abraham na magiging father of a great nation. Naghintay siya ng 99 years. Nung para bagang physically impossible na si Abraham ay magkaanak pa, binigyan siya ng anak. Nung age 85-year-old si Abraham, sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, papalitan ko pangalan mo from Abram to Abraham. Abram means father of a nation. Sabi ng Diyos, gagawin mong Abraham, nang ibig sabihin, father of many nations. Father of a nation with great people, something like that. Pero mga kapatid, umabot muna siya doon sa dead end ng kanyang pangarap. Na para bagang hindi niya magaganap yung pangarap niyo, Panginoon, yung pangako niyo, Panginoon, na magkakaanak ako, 99-year-old na ako, physically impossible na maging tatay ako, dead end, hopeless condition, hopeless situation, part ng phases ng faith. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? At gagawin ng mga taong dumaranas sa ganyang sitwasyon. Seems everything is falling apart. And then nandun ka, right in the middle of a hopeless condition. No way out. Naalala ko tuloy yung mga Israelites nung hinahabol na sila ng mga sundalo ni Parao at wala silang pupuntahan at wala silang tatakasan sa right side. Hindi rin sila makakatakas, mahahabol sila sa left side na hindi. Lalo na sa back side sa pagkatando ng mga kalaban at humarap sila sa dagat na wala na. Hopeless condition. Nasilid ko sa Exodus 14:12, meron sinabi na ganito ang Bible. Sabi ng Diyos kay Moses, salitain mo sa mga anak ni Israel. Sabihin mo, iutos mo na sila'y bumalik at umangkaw sa tapat ng Pihahirot, sa pagitan ng Migdol at ng dagat, sa tapat ng Baal-Zebon. Sabi na Panginoon, atras kayo ng konti, at pagkatapos punta kayo dito kayo sa tapat ng Baal-Zebon. Sa tapat niyon, hahanto kayo sa tabi ng dagat. Saan sila inilagay ng Diyos? Sa Baal-Zebon. At alam mo ba niya yung Baal-Zebon, ang ibig sabihin talagang galing sa salitang God's hidden treasure. Yung ba
kayang bago ito, pastor, hindi na kayang alisin ang bagay na mali sa kanyang buhay, hopeless condition. No! Walang imposible sa Diyos. Merong God's hidden treasure. Merong deliverance. Still part ng basis of faith. Just believe na ang Diyos natin ay Diyos na gumagawa ng himala. Our God is still a miracle working God. Amen. Hello? Hi. God provides the solution. He delivers. Imposible mahati ang dagat. Nahati ang dagat. Imposible na kay Abraham na magkaanak sa 100 taong gulang na tao. Pero nagkaanak. At doon lumaki na si Isaac. Sabi ng Diyos, ngayon, hihingi ko yan, ibigay ko sa iyo. Siguro nagdududa na ito si Abraham. Sabi niya, tagal ko hiningi. Kasi hihingi nyo lang. Tapos papatayin pa. Abraham, dali mo na sa bundok. Sulugin mo yung anak mo ha. Iandod mo sa akin. Alam niyo, walang reklamo si Abraham. Sinunod niya. Ano na naman ang ginawa ng Diyos? He provides an offering. Hindi pinrovide yung hayop. So, miracle again. So, God provides the solution. Anong problema meron kayo? Akala niyo wala solution? Meron. Amen. Anong mga impossibilities meron kayo? Matuwa kayo meron, because our impossibilities are simply God opportunities. Kung marunong kayo magtiwala sa Diyos. And I found out sa Bible, God loves to turn crucifixions into resurrections. Hindi nyo ba nato na hindi natapos ang buhay ng Panginoon sa crucifixion, may resurrection? I found out in the Bible that God loves to turn dead ends into deliverance. He loves to turn night into day. And God specializes in resurrections. And God likes to deliver His people, to rescue, to help, to save His people. Pero bago mangyari yan, in order to handle the discouraging moments and times of life, church, listen, you need to understand how God works. Para mahawakan mo ang anumang discouraging situation ng buhay, dapat alam mo kung ano at kung paano gumawa ang Diyos. Yung ba hindi ka mag-aalinlangan, ito po yung keep on believing. Amen. And that is the solution to doubt. Hanggang ngayon hindi ako nagkakaroon ng doubt. Ito dalawang clothing ito, mabibili natin. Patikim para sa Vision 2020. Alam niyo yung patikim? Patikim pala. Yung mga kasi 2020 vision natin dito. Pero na-imagine ko rin, kaya rin gumawa ng 500 to 700 seating capacity auditorium sa dalawa na. Ano pa isa ng pastor? Yeah, portion rin yan. Di ba may bahay ng Katarin siya? Kukunin natin. Pero, unti-unti lang, brother. Ito muna isa. Ito muna. Kaya, ang Diyos, gusto mong paano malamang i-handle yung mga discouraging times na buhay. Alam mo kung paano siya gumagawa. Kung siya pag-alilangan niya. Ang Diyos hindi nangako na kabiguhan sa kanyang mga anak. Lalo sa gawain ng Diyos. Ang ipinapangako niya, katagumpayan. Then you need to learn to wait. No God's word, no God's will in your life, then learn to wait. Everyone say wait. 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 Now, paano tayo maghihintay sa Panginoon? So, waiting is not passive, it is active. Yung paghihintay, hindi lang yung uupo at wala kang gagawin. So, ang paghihintay sa Bible, merong ginagawa. Number one, you need to withstand. Withstand. Stand. Sa King James Version, ang ginamit ay stand. Yung waiting on the Lord, stand still, then wait. So, withstand. It means to endure successfully. Withstand or stand is a war term. Nang ibig sabihin, mag-hang ka dyan, manatili ka dyan, keep on hanging, keep defending your
sabihin ng way number 1, withstand. Ephesians 6:11. Put on the whole armor of God that you may be able to withstand against the wiles of the devil. Actually, yung stand then is withstand. Put on the whole armor of God. Church, listen and listen good. Gusto mo na magtagumpay sa buhay mo, ang sinasabi ng Diyos, maggayak sundalo ka, magkilos sundalo ka, mag-isip sundalo ka. And that is putting on the whole armor of God. What I am saying is a spiritual soldier of the Lord. Isipin mong sundalo ka ng Panginoon. Kunin mo lahat ng possible weapons na binibigay ng Panginoon. Inisa-isa yan. Yung Word of God, yung prayer, yung fellowship, yung communion with God. Yan yung mga spiritual weapon ng Kristiyano. Ang sinasabi ng Panginoon, learn to wait on God. You need to withstand. You need to act, dress, and think like a soldier. All the time. Put on the whole armor of God. That you may be able to stand, to remain against the wiles of the devil. So waiting is a spiritual battle. Waiting on God is a spiritual warfare. Gusto ng devils talunin tayo. Tatalunin ang ating isip, tatalunin ang ating damdamin, tatalunin ang ating puso, wawasakin ang lahat sa buhay natin. Yan ang gusto ng demonyo. Yan ang gusto ni Satanas. And he wants to discourage you. Papadalahan ka niyan ng iba't ibang mga pansira sa iyo. Kung sa mga kabataan, computer ang sumisira. Kung sa iba pa kabataan, mga boyfriend, girlfriend ang sumisira. Sa mga mag-asawa, kung ano-anong kulasisi, kung ano-ano, yan ang pansira. Talaga naman eh. Sabi ng Bible, kailangan mag-isip sundalo ka, kilos sundalo ka, lahat ng sandata ng isang sundalo ni Kristo. Sabi, kunin mo para makatagal ka sa mga atake ng away. So as you wait on the Lord, you need to withstand. Withstand. Totoo, meron po mga palaso ng doubt si Satanas, palaso ng depression, palaso ng discouragement, palaso ng mga doubts. Pala yung mga atake yan. Alam niyo ba kung ang demonyo, binugulo kayo? Yung mga ordinary Christian, binugulo kayo araw-araw. Siguro mga 10 demonyo lang nagugulo sa iyo. Sa mga Christian leaders, higit pa sa 1,000 demonyo nagugulo araw-araw. Alam niyo, matatanin niyo yung mga tagasunod ni Satanas. Alam nila, kapag ka sa military, ang napatay nila ay isang private army lang, hindi ganong impact yan. Pero pag napatay nila yung chief, yung sino commander-in-chief ng Philippines? Si Noy. Pag napatay ng Imperial, panalo na sila. Ito nyo, laking celebration. Kaya kung kayo mayroong bumababang evil spirit sa inyo at sumasakay sa inyong 10 hanggang 20 araw-araw, sa amin mga 5,000. So how to wait on the Lord? Withstand. Number 2, anticipate. Anticipate. Psalm 31:24. Be of good courage, and He shall strengthen your heart. All you that hope in the Lord, all you that wait on the Lord, anticipate. Now God is talking about expecting God to act. Or si King David sinasabi niya, ina-expect ko ang Diyos ang kikilos. God is doing exactly, listen, God is doing exactly what you expect Him to do to you. Not anything more, not anything less. Gagawin ng Diyos kung ano yung ina-anticipate mong gusto mong mangyari sa iyong buhay. Ganyan pala ang Diyos eh. Kung ano yung gusto mong mangyari sa iyo, nangyayari. And the Bible teaches us that God works according to our expectation. Anong inuulit-ulit na turo ng Panginoong Jesucristo? According to your faith, it will be done unto you. Amen. Hindi according to your talent, not according to your education or sa welfare, but of your faith. Hindi according to your personality. Hindi according to your connection to people. Hindi according to your dami ng pera. Kaya according to your faith, dapat piliin mo ngayon how much God blesses your life. Ganong
yung gawin ng Diyos sa buhay mo. Huwag mong liitan. Lakihan nyo. Amen. Kasi pag maliit bibigay ng Diyos. Hihingi rin lang ng sweldo. Ang gusto 4 digits lang. Pwede namang 6 digits hanggang 8 digits. Salary. Pastor, baka hindi ibigay 3 na lang. 3 digits. Hindi 100 lang yun. Lakihan! Sapagkat ang sabi ng Panginoon, all you that hope in the Lord, yung anticipate the blessing, then hope in God. Ano bang ibig sabihin ng hope? It's holding on, praying, expectantly. That's hope. Amen. Keeping on. That's hold on. That's holding on. Then praying expectantly. Kaya number 3, how to wait on the Lord? Intercede. So wait, withstand, anticipate, and then intercede. Pray. Interceding is another word for praying. Ang sinasabi mo ba titigil mag-pray? Gano'n ba tayo kadalas dapat mag-pray, church? Lagi. Pray without ceasing. So sabi ng Panginoon, habang naghihintay ka, manalangin ka. While you are withstanding, while you are anticipating, you intercede. Keep on praying. Luke 18:1, Jesus told the parable that we should always pray and not give up. Anong utos ng Panginoon sa amin sa huling araw? Nagturo siya sa isang parabola na mga tao dapat laging nananalangin at hindi tumitigil. Now in this verse, there are 2 alternatives. Dalawa lang. You can either pray or you can give up. Pwede kang manalangin o huwag ka na lang manalangin. Yun lang ang dalawang alternative. Pero pag pinipili mong manalangin, habang naghihintay ka sa Panginoon, huwag mong kakalimutan, yung panalangin mo, sinasamahan mo ng pagtitiwala sa Diyos. And that is trust. Amen. Trust. So how to wait on the Lord? Withstand, anticipate, intercede, trust. That's right. That's right. W-A-I-T. Proverbs 3:5 says, trust in the Lord. Trust in the Lord with all your heart. Do not lean on your own understanding. Now this verse simply says, allow God to handle and control your everything. So wala ka na hahanapin pa pag ang Diyos ang may hawak niya. And I'll tell you this, waiting is an act of faith. Tandaan nyo, nandun ka sa lugar ng buhay mo na hinihintay mong gawin ng Diyos ang dapat mong gawin, pero hindi ka lang walang ginagawa. Meron kang unang malalim na pagtitiwala, nagpapatuloy ka, and that is the solution to doubt. And then, nandun ka sa presensya ng Diyos, nandun ka sa gawain ng Diyos, nandun ka sa salita ng Diyos, nandun ka sa Diyos, ibig sabihin. And where God is, that is where miracles are. Amen. Kaya malalayo sa Diyos, walang himala. Parang sinuno-uno, sisigaw-sigaw ka niya. Walang himala. Wala talaga. Ang himala, nasa Diyos. Nasa Diyos. And one of my favorite verses in the Bible, ito yung naging life verse ng church namin. Hindi natin babaguhin ito kasi itong verse na ito, tumutukoy ito ng rapture. Philippians 1:6. Being confident of this very thing. Church, sabay-sabay natin basahin with feeling good. Being confident of this very thing, that He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Napakagandang pangako. Ano daw po? Talagang super confident daw. Being confident itong bagay na ito na sinimulan ng Diyos sa inyo, sa ating good work yan. I-accomplish niya yan hanggang sa siya ay dumating. So being confident that He who began it will accomplish it to completion. Listen, church, and listen good. What God starts, He finishes. Lahat na sisimulan niya sa buhay niyo, sa buhay ko, sa buhay ng gawain niyo, tatapusin niya. And that is what the verse is. Kailangan lang, hindi tayo titigil. Keep on believing, solution to doubt. Hindi ko alam kung anong
pangarap niyo ba ang hindi pa natutupad, keep on believing that the Lord will accomplish that for you. Hindi ko alam kung anong project meron kayo personally. Hindi ko alam kung anong lugar pa sa mundo itong gusto niyong marating. Keep on believing. Hindi ko alam kung anong negosyo gusto niyo pang itayo, buksan, i-branch out, whatever. Hindi ko alam kung nananalangin kayo, magiging asawa, life partner sa buhay nyo, na para pag sinasabi nyo, imposible na ila ako magkaasawa ng gusto ko, yung hinihingi ko. Huwag yung gusto mo! Hingin mo yung gusto ni Lord. Kasi madalas ang standard mo, hindi naman standard ni Lord. Isipin mo, hinihingi mo, kay babae, yung kasing hawag namin ni Richard Gomez. Gano'n? Hindi ka naman pamukha ni Lucy Gomez. Hindi lang mo gano'n. Kailangan. Isinasabi lang natin, keep on trusting, keep on believing. At patuloy tayo maniwala bilang church na sa susunod na mga linggo sa ating pagtitipon, maluwag-luwag na tayo. Hindi na tulad dito na silip-silip nila. Yung may presentation, may space na malaki-laki. Na yung mga matatanda ay hindi na aakyat ng stage. Pero kung nasa second floor, meron pang ganun maganda na kakapit ka lang aakyat pag usapan. Yung may ganun, yung hindi kakakabang. Ha? Yan. O kaya, lalagay natin sa isang box. Hihilakyan natin. So mangarap tayo, lakihan natin. At ang pangarap ko po, mga kapatid, next year, makinig po kayo. Lahat ng umaattend sa gabi-gabi natin, mga outreaches, sa mga Bible study, a-attend pag Sunday. Next year sa January. Pag hindi nagsi-attend dyan, hindi na babalik niya sa mga Bible study niya. Bahala na kayo. Pasal nyo, okay lang, wala na Bible study. Yay! Iniisip ko, may 300 natin yung pagsamasamayan muna Lunes hanggang Biyernes. May 300 at si-combine natin sa 200 para natin nahigit dito. So 500 yan. Ilan tayo natin yan sa bukod sa Tapia? Ilan tayo to? Hindi mo tayo 3 bulan to, may higit pa. Ang bata natin, 20. Apat na po umisa na matatanda, 60 plus ano? Dapat bumili ka na ng isang saulog. Doon na manunduro. Nakagawa na mga taga-Tapia, nag-request sa akin nung Lunes, agahan daw ang pagsundo. Nung kinagawa, walang nakabihis kahit isa. Di ba, hindi pa sila naka-ready. Next Sunday na. Pero yun, nakaskuha kami, sakay ko yung aeroplane. Wala, sa Sabado, mag-outreach tayo para pagpunta rito. Puno! Sa mga